Philippine Looper with almost 1 million followers naglabas ng sama ng loob matapos hindi umano gawing VIP at hindi rin pansinin ng isang LGU sa Pilipinas. Sa Luzon pa lang ako, nagsisimula pa lang ako ng paglalakbay ko hanggang makarating ako ng Batanes, makababa ako ng Batanes, makarating ako ng Bicol, Samar Leyte, hanggang Mindanao, hanggang makarating ako ng Tawi-Tawi, hanggang makababa ako dito sa lugar nila. Hindi pa rin ako tinitigilan talaga niyan. Ewan kung ba't galit na galit sa akin. Wala naman akong ginagawang masa-masa. Kung ayaw niya sa akin dito, madali ako kausap. Sabi ko nga, madali ako kausap. Ako pag nawalan ako ng gana talaga, iba rin ugali ko. Boy oh boy, napakaraming matututunang aral sa kwentong ito at sa kung sino nga ba itong taong ito na binansagang The Philippine Looper. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan, and the story goes like this. Okay, habang busy tayo sa ating mga buhay, gising sa umaga, pasok sa trabaho, uuwi, matutulog ulit, and repeat. Y'all know the drill. There is one man na sinusubukang lakarin ang buong Pilipinas. Eto nga pala ang araw na maglalakad ako sa buong Pilipinas. Ay buddy, hindi ang kolokoy na yan, kundi ang taong ito na may pangalang Ferdinand de la Merced. Layon niyang libutin ang buong Pilipinas nang walang ibang gamit kundi ang kanyang mga paa. So and you probably asking why? Bakit niya ginagawa ito? Well, mas maganda na siguro na siya na rin mismo ang magsabi. Dapat tayo pag-good food Cagayan, tapos pag nasupport na ako ng Cagayan natin, baka mag-Batanes tayo Kasi buong Pilipinas ang natin lalakarin para sa Guinness World Records. Na target natin ito. Para daw ma-recognize ng Guinness World Records na taong naglakad ng sobrang layo. Nang marinig ko ito buddy ay napakamot ulo ako. Dahil ang longest walk ever ayon sa Guinness World Records ay nakuha ni Arthur Blessit kung saan naglakad siya ng almost 70,000 kilometers sa 324 na mga bansa at tumagal lang naman ito ng 50 years. That being said buddy, ay kung ito nga na longest walk, ang target niya na world record ay kahit ilang beses niya pang ikot-ikutin ang buong Pilipinas ay hindi niya ito mabobroke. So para sa akin, in my opinion, ay wala siyang mabibreak na world record sa ginagawa niyang ito. Siguro buddy longest walk in his own country lang ang gusto niya na record at hindi ang world record ng longest walk ever sa buong mundo. Nagsimula ang lahat mula kilometer 0 ng Pilipinas. Ito ang kanyang original post noong January 2, 2025 sa Luneta Park. So from Luneta Park ngayon ay sisimulan niya ang kanyang biyahe sa pinakadulong norte ng Pilipinas, sa Batanes hanggang Jolo sa pinaka-south o ibabang bahagi ng Pilipinas. Then from Jolo ay babalik siya ulit ng Batanes, so round trip buddy, walang kawala. Sa kanyang paglalakad ngayon ay nagbabahagi siya dito sa social media ng kanyang mga adventure. Nung una ay syempre walang pumapansin, lakad dito, post doon, kain dito, kain doon, etc. Hanggang sa dumaan ng maraming mga buwan, dumami na ng dumami ang nakapansin sa kanyang ginagawa. Kaya naabot niya na rin ang almost 1 million followers sa kanyang Facebook page. Now, long story short, sa bawat city na kanyang pinupuntahan ay dahil sumisikat na nga rin, ay paminsan-minsan ay yung kanyang mga supporters na nanonood sa kanyang mga live ang siya na rin mismong sumasalubong sa kanyang pagdating sa kanilang city. Yung iba nga pinapatuloy at binibigyan pa siya ng tsansang makitulog sa kanilang bahay. Dahil sa sikat na rin ay ang ibang mga LGU na kanyang madadaanan papunta sa dulo ng Pilipinas ay naglalaan na ng pondo upang abangan ang kanyang pagdating tulad na lamang nito. May mga pagkakataon din na naiimbitahan siya ng iba't ibang istasyon upang kamustahin siya sa kanyang ginagawa. Si Ferdy de la Merced, di ba, sir, mas kilala ka dun sa
Ano yun? Anong... Philippine Looper. Philippine Looper, oo. Ikaw yung Pilipino na gustong mailagay sa Guinness Book of World Record sa paglalakad lang. Tama ba? Tama po, tama. Ngayon, sa bawat pagpunta niya sa iba't ibang city ng Pilipinas ay ang pinaka-importante niyang dapat magawa sa paglalakbay niyang ito ay makakuha ng certificate bilang patunay na dumaan o galing siya doon tulad nito, at heto pa ang isa. Certificate of Recognition na isi-send niya daw sa Guinness World Records as a proof ng kanyang world record attempt. Ngayon, nagpaikot-ikot lang sa ganito ang banat ng taong ito, buddy. Punta sa isang city, konting celebration, salubong dito, picture-picture doon, kuha ng certificate, tulog at kinabukasan ay lalakad ulit. At dito na nga, buddy, sa parting ito ng ating kwento ay magkakanda leche-leche ang lahat dahil nang pabalik na siya matapos niyang mapuntahan ang hulo sa ibang bahagi ng Pilipinas. Dahil nga loop nga ito ay nang pabalik na siya ng Batanes ay doon sa Negros Oriental ay out of nowhere ay gumawa siya ng video rant na pinamagatang "Hindi ako nagsakripisyo para sa bayan, para kamuhian." Gantong-ganto ang itsura ko, buddy, nang mabasa at mapanood ko ang video na ito na para bang talaga ba sakripisyo? Ibig bang sabihin ng mokong na ito dapat tayong lumuhod at magpasalamat sa ginawa niyang sakripisyo na paglalakad sa buong Pilipinas? Anyway, panoorin natin at magre-react ako as we go through his video. Magandang araw sa ating lahat. Gusto ko lang i-clarify namang gusto to. Pero dahil sa mga nakikita ko, parang ayaw nyo sa akin dito, madali ako mag-desisyon. Gusto ko magpatap sa head ng tourism natin. Gusto ko siyang pag-usapin. Nakausap akong isang kayado natin dyan. Unang tanong niya sa akin, sino ka? Ano kailangan mo rito? Ngayon, nung sinagot ko siya, sabi ko, papakilala na ako, sasabihin ko parang ang pangalan ko. Sabi niya sa akin, alam ko na mag-attend ako ng flag raising ceremony na wala na ako ng gana. Yun yung masakit dun yung wala ka namang ginagawang masama. Tumutulong ka pa sa turismo. Ang dami ko ng mga pinintahang lugar na pinopromote natin ang ating turismo. Kasama sa ginagawa kong sa paglalakbay ko yan. I don't see any reason kung paanong tataas ang turismo ng isang lugar na madadaanan nitong si Looper na ito as if siya si Jesus na merong Jesus Trail. Ibig bang sabihin, pag nilakaran niya biglang magiging tourist destination na ang isang syudad? Uy pare, dinaanan ito ni Philippine Looper. Tourist destination na ito. Ganun ba yon? Tulungan ninyo ako, buddy, dahil hindi ko talaga magets. Sabi ko nga, madali akong kausap Madali lang naman din akong makisama at madali rin akong pakisamahan. Pero pag nakita ko ganyan, nakakawalang gana Ito yung ginagawa natin, kumbaga, pag dinaanan ko yung lugar mo, kasama kayo sa history walk. Ganun lang kasimple yun. At ang dadaanan ko kasama sa magiging history walk. Tamo nga naman ang taas ng tingin ng kumag na ito sa kanyang sarili, no? Pag dinaanan niya daw ang lugar nyo, kasama na kayo bigla sa history book. Jesus Christ yarn? Kaya hinintay ko nga yung provincial natin, hinintay ko yung oras doon dahil nga gusto kong magpatap. Lagi ko naman talagang ginagawa yan pag nakausap ko na yung head ng tourism natin, yan kasi kaagapay ko rin. Pag nakausap ko na yung head ng tourism natin, mas madali na para sa akin ang maglakbay. Kasi isang tap niya lang sa lahat ng mga department na dadaanan natin, mga officers sa mga munisipyo, mga cities. Pag siya na ang nag-tap sa akin, mas mabilis ang proseso kasi siya yung head. So ayun naman pala, buddy, inasikaso siya at binigyan siya ng oras ng LGU. So anong problema? Nangyari kahapon, binigyan ako ng oras sa alas 10. Parang inipit yung oras ko sa ganun. Hindi naman ako pwede na gano'n na alas 10 ako aalis. Kasi pag nagkita kami ng alas 10 ng umaga niyan, pag-uusap pa kami niyan, paliwanagan pa kami niyan, magtatagal pa yung oras namin dyan. Ang layo na lalakarin. So kailangang mag-adjust ng buong LGU sa oras na gusto mo para kausapin ka?
Kung halimbawa 10 a.m. ang pagpasok nila sa kanilang mga opisina, dapat mag-adjust sila ng 2 hours para lang kausapin ka? Akala ko ba ikaw ang humihingi ng pabor na bigyan ka ng certificate? Bakit parang sa tono mo obligasyon nilang gumising ng umaga para sa'yo? Kasi kung tutuusin yung ginawa ko, pasok na sa national history natin. Yung nakuha ko na yung Batanes to Hulun na lakad. Pasok na yan. Ito yung kauna-unahang Pilipino na nakagawa niyan. Ang dami ko nang ginawang record. Ako rin kauna-unahang Pilipino na umakyat ng Mount Apo na naglakad lang buhat kilometer 0 to Batanes hanggang makarating ako. Makakyat ako ng summit ng Mount Apo kasi nga tayo, yung title na ginagawa natin para sa isang Guinness World Record, Philippine Loop Hiking Edition. Kaya ang mga bundok sa akin kasama talaga sa mga inaakyat ko. Tapos sasalubungin ako ng ganito. Kung kanina buddy ay pag dinaanan niya daw ang lugar nyo, mapupunta kayo sa history books. Ngayon naman, nagtataas ng bangko itong si Manong. Tamang flex siya ng mga ginawa niya na parabang hindi mo ba ako kilala? Ako lang naman yung gumawa ng ganyan. Ako yung unang tao na gumawa ng ganto. Ako yung world record, etc. Tapos gagantuhin mo ako? Kung may sama ka ng loob sa akin, Gilbert Dizon, harapin mo na lang ako. Pakitaan mo ako ng pagmamahal, papakitaan din kita ng pagmamahal. Pinakitaan mo ako ng mali, papakitaan din kita ng mali. Ganun lang ako kasimpleng tao. Alam niyo ba buddy, na yung sinabi niya na yan, ang pinakabaluktot at pinakakinaiinisan kong ugali sa balat ng lupa, yung kasabihang, kung mabait ka, mas mabait ako sa'yo. At kung masama ka naman, mas masama ako sa'yo. Kasi down the line ay ang gusto mo lang sa buhay mo ang lahat ng sitwasyon o ugali ng mga taong nakapaligid sa'yo. Dapat pabor sa kung anuman ang ginagawa at kung anuman ang ugali mo. Kasi kung hindi, ay heto, gagantihan ka ng taong may ganyang ugali o kung hindi naman ay mas magiging masama pa siya sa taong gumagawa ng masama sa kanya. Ang mga taong may ugaling ganito ay pag nakaranas ng inconvenience sa kanilang kaibigan ay gaganti sila ng mas malala pa sa ugaling ipinakita mo sa kanila. Ang mga taong ganyan buddy ay hindi nagpapatalo. Gusto nila na sila lagi ang panalo sa kahit na anong sitwasyon. Baluktot ang kasabihang ganito buddy. Huwag nyo itong ugaliin. Kaya andito tayo ngayon kasi nakahanap ng katapat itong si Looper. Bawat lugar na dinadaanan ko, napupuntahan ko, nalalaman to ng national natin. Dahil nakatap ako sa Malacanang, nakamonitor ang Malacanang sa atin, nakamonitor ang kapulisan din natin sa akin kung nasan akong lugar, andyan sila. Kala nyo basta-basta itong ginagawa akong paglalakad. Nakakaya tayo sa buong mundo, ganyan tayo merong ugali dito sa Pilipinas. Paniwala kayo sa akin. Ayun naman pala buddy, kaya pala ganito ang ugali ni Looper. Konektado daw siya sa Malacanang. So sino nga ba itong LGU na ito para gantuhin mo itong mala Jesucristo na si Philippine Looper? Now, if you think na tapos na tayo, ay we are not done yet dahil ang worst is yet to come. Dahil he doubled down on this hit sa LGU ng Negros buddy. Lalo niya pang nilubog ang kanyang sarili sa ginawa niyang second video na ito dahil muli siyang nag-upload ng video rant na may titulong Loud and Clear kung saan patuloy niyang kinriticize ang pag-handle sa kanya ng LGU sa Negros. Panoorin natin ang kanyang second video rant. Tandaan buddy na nabash na siya sa unang video niya na may libu-libong comments pero hindi pa rin siya naimasmasan. Para sa kanya ay tama pa rin siya at mali ang mga LGU kahit pa alam niya na naghahanda ang mga tao sa paparating na Bagyong Tino. Kaya ayun, nagdesisyon ako na may bagyo lang kasi dapat sakay na ako ng barko nito pa Cebu Kahit mas maganda pang lakarin yung Cebu kahit baha ngayon Kahit asintaas pa ng dibdib yung baha ng Cebu. Kung maganda salubong sa atin, maayos, lalakarin ko yan kahit baha dyan. Hindi naman ako nagpapa-VIP sa inyo na kung ano yung nakita yung ginawa sa akin ng Mindanao, ganun din ang gawin nyo para sa akin. Hindi naman ako ganun. Ba't ako nagpapatap sa mga LGUs natin? Para yung proseso natin, tuloy-tuloy na agad. Na pagdating ko ron, di na ako magpapaliwanag na kailangan ko ng ganito. Gagawin pa yung Certificate of Recognition bilang patunay na dumaan ako sa lugar nyo. Yan ang ipapasa natin para sa Guinness World Records. Ang ganda kasi na nang lunis ko nun
sagutin ka ng ano kailangan mo dito. Magpapakilala ka, alam ko. Ikaw nga, kahit nagtatrabaho kapag ginanong ka ay iinit dugo mo eh. Hindi ko minamasama yung lugar nyo at hindi rin ako nagpapa-VIP. Napakasimple lang naman. Kung hindi maayos lang din kasi na tungo sa akin ng LGU dyan, hindi tayo ganito. Marunong naman ako makisama at ako dayo nga ako eh. See, ganito mag-manifest ang kasabihang kung mabait ka sa akin, mas mabait ako. Pag masama ka mas masama ako sa iyo. So ayan, na mas magiging masama na ang clown walker na ito sa buong LGU ng Negros kasi naging masama daw sila sa kanya. Every time na may inconvenience sa part niya ay ibabalik niya ito dahil naging masama ka kay The Philippine Looper ay ayan, mas magiging masama na siya sa iyo. Kung ano yung ginawa ng Mindanao sa akin, sinuklian nila ako ng ganon na pagsalubong. Nagganon ang gawin nila sa akin. Kasi sanay naman talaga ako na darating ako ng LGUs natin, nakatap lang, na alam ng LGUs natin, yun lang kukunin ko, yung certificate of appearance, yun lang naman talaga. Napakasimple lang naman, dayo nga ako eh. Saka isa pa, nasa pangangalaga nyo ako kasi lugar nyo yan. At kababayan nyo rin ako. Pare-pareho lang tayong Pilipino. Tingnan mo nga naman ang kolokoy na ito, no? Akala ko ba ayaw niya ng special treatment at VIP? Bakit ang asta ng taong ito dapat siyang pagtuunan ng pansin na out of millions and millions na mga taong tubong Negros ay siya ang pinaka-special. Cargo na siya bigla ng LGU. Paano nga ba namang hindi buddy? Ang nasa utak ng taong ito ay mala Jesus Christ ang tingin niya sa kanyang sarili. Hindi ba niya alam na nung dumating siya sa Negros ay hindi na magkanda-ugaga ang mga tao kung paano sila maghahanda at kung paano isasalba ang kani-kanilang sarili o mga kaanak dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino? Yung LGU na sinasabi niyang hindi maganda ang trato sa kanya ay hindi niya ba naisip na baka may kaanak siyang nasasalanta o masasalanta ng Bagyong Tino? Well, para masagot ang tanong na kung alam ba niya o hindi ang tungkol sa bagyo ay... Yung bagyo, may bagyo naman talaga tayo eh. Wala namang problema sa bagyo natin kasi yung bagyo taon-taon naman talaga. Saan na magkakasunod pa yung katatapos na andyan na naman isang bagyo. Hirap bang intindihin, sabi, magpapatap lang ako. Kung ano-ano na VIP. Ikot nga ako ng ikot sa Boulevard niyo. May personal ba akong kasama? May MPS ba akong kasama? Pambihira ba diyan the lack of empathy ng taong ito sa mga taong nasasalanta ng bagyo. Bagyo lang daw yan, laging meron. Pero siya, ang tingin niya sa sarili world record ito. Ito dapat, ako ang unahin nyo na bigyan ng certificate na parabang mas importante pa siya kesa sa mga buhay na nawala nang manalasa ang Bagyong Tino kung saan siya naroon. Naku buddy, we are not done yet dahil nang maispatan ng isang fan ay binidyohan niya si Looper. Dito ay makikita nating bibilisan na siya ng ticket o magkiklaim ng pera pero ang problema ay wala siyang dalang ID. Heto ngayon ang nakakatawa dahil sa kagustuhan niyang kumuha ng pera o ticket pero wala siyang ID ay mantakin mo ba namang ipinakita niya ang kanyang Philippine Looper Facebook page bilang ID. Mala bend the law moves ang galawan at nang hindi napagbigyan, which is a good thing para sa Taylor, ay ayun nakasimangot at nag-walk out malala. Panorin natin. Kailan pa na ID? Hello. Kailan lang Philippine Looper pero hindi na person. Balik na lang ako. Hello. At ayun, heto buddy ang kanyang huling post tungkol sa issue na ito. Kung sa tingin nyo na-spoiled ako ng Mindanao, nagkakamali kayo doon. Sa naging pag-ikot ko sa lugar nila, sinabi nila mismo sa akin na ang laking tulong ng ginawa mo sa lugar namin bukod sa na-promote mo ang turismo, na ipakita mo rin sa mga kababayan natin ang Mindanao ay isang payapang lugar. Kaya bilang ganti sa paraan na alam nila na makapagpawi sa pagod ay sinalubong ako ng bawat cities and municipalities sa paraang bukal sa loob nila.
Ngayon, kailan ako nagmungkahi na kailangan sa ganung paraan nyo rin ako salubungin? Nagsimula ako dito ng mag-isa at kaya ko rin tapusin mag-isa. Bakit mga LGUs ang naging katuwang ko sa mga paglalakbay ko? Dahil sa simula pa lang, LGUs na talaga ang nilalapitan ko at ayaw ko nang maranasan ang mga nangyari sa akin na tinakot na batin, na mahigpit na hinawakan ng braso at ayaw pakawalan, na muntik bugbugin, na halos sagasaan sa daan. Lahat yan nilampasan ko dahil sa pagpupursigi sa isang misyon na ang ginagawa kong pag-ikot ang maging sagot na sa matagal kong hinahanap. Hindi ako humihiling na pantayan nyo o higitan ang naging pagsalubong sa akin ng Mindanao. Ang hiling ko lang, courtesy call para magbigay galang at maipaliwanag kung bakit nandito ako sa inyong lugar. This is how Philippine Looper manipulate every one of us, yung pinapalabas niya na siya ang kawawa, gayong lagpas sa 100 na ang napaulat na namaalam sa pananalanta ng Bagyong Tino. But no, the recognition and the certificate body is more important. Alam ko, the Philippine Looper, na ginagawa mo ito para sa bayan, pero hindi ibig sabihin nito ay dapat lahat ng Pilipino ay magpasalamat sa iyo. Dahil kung ganun lang pala ang habol mo, hindi para sa Pilipinas ang ginagawa mo, kundi para sa iyo. Itinataas mo ang sarili mong bangko at hindi ang watawat ng Pilipinas. Kasi in the end, pag nakuha niya ang world record ay siya lang din ang makikinabang dyan at bibigyan siya ng prize money. Ikaw, ako, wala, nga. So kung ako ang tatanungin, kung gusto ko siyang kaibiganin ay it's a hard pass for me. And that's all for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.